Sa puso ng disyerto, isang tao ang pinili para sa isang misyon na magpapabago sa kasaysayan, maging tulay sa pagitan ng Diyos at ng isang bayan na puno ng mga pagdududa, rebelyon at kasalanan. Si Aaron, ang unang mataas na pari ng Israel. Ang mataas na pari ng Israel ay hindi perpekto, ngunit ang kanyang buhay ay minarkahan ng mga himala, trahedya at isang walang hanggang layunin na patuloy na may epekto hanggang ngayon. Mula sa pagiging isang karaniwang tao, siya ay naging tagapamagitan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Anong mga lihim ang naihayag? Itinatago ba nila ang kanilang mga pagkakamali at pamana sa likod ng kanilang bokasyon? Manatili hanggang sa dulo dahil hindi lamang ito ang kwento ni Aaron. Ito ay isang paanyaya upang matuklasan kung paano ang kanyang buhay ay tumutukoy sa isang walang hanggang pagkasaserdote na maaaring magbago ng iyong buhay. Bago magpatuloy, mag-subscribe sa channel at ibahagi ang video na ito sa mga naghahanap ng mga sagot tungkol sa layunin at pananampalataya. Ang iyong maririnig ay magkakaroon ng malalim na epekto. Ang Ehipto ay isang lupa ng kasaganaan, ngunit pati na rin ng pang-aapi. Ang mga inapo ni Israel ay namumuhay sa ilalim ng mga imahen ng mga piramide at marangyang palasyo, habang ang milyon-milyong Hebreo ay nakakadena, nagtatrabaho ng walang tigil sa ilalim ng matinding init upang masiyahan ang mga luho ng mga paraon na tinitingnan sila bilang hindi hihigit sa mga kasangkapan na itinatapon. Sa kontekstong ito, ipinanganak si Aaron, isang tao na tila ang buhay ay nakatakdang malimutan sa mga anino ng pagkaalipin. Sa kabila ng lahat, ang tadhana ay may misyon para sa kanya. Si Aaron, na mas matanda, ay ang nakatatandang kapatid ni Moises, anak ni Amram at Jochebed, parehong mula sa tribo ni Levi. Habang si Moises ay nagbuo ng mga marangyang bulwagan ng palasyo ng paraon, si Aaron ay nanatili sa mga kasama niya, nakikibahagi sa mga araw-araw na paghihirap at sa katotohanan ng paggising tuwing umaga na may bigat ng pang-aapi sa kanyang mga balikat. Ang kanyang karanasan sa pagiging alipin ay nagbigay sa kanya ng malalim na koneksyon sa kanyang bayan. Kilala siya sa kanilang kalagitnaan bilang isang matalinong tao, isang likas na pinuno na kayang magtaas ng boses upang pasiglahin kahit ang pinakamadilim na sandali sa kabila ng kanyang mga sariling pagdududa. Ang karisma ni Aaron ay nasubok araw-araw. Araw-araw niyang nasaksihan ang kalupitan ng mga tagapangasiwa ng mga Egypsyo, at tuwing gabi, nagtatanong siya kung makakamtan ba ng kanyang bayan ang kalayaan balang araw. Pakiramdam niya ay nakakulong. Hindi kayang imahinasyon ang ibang hinaharap, bagaman alam niyang may kalayaan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang alitaptap ng pag-asa na nananatiling buhay. Ang mga kwento ng kanyang lahi, mga inapo ng Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan, bagaman tila kasing layo ng isang nakalimutang panaginip. Ang tadhana ni Aaron ay nagbago nang hindi inaasahan nang bumalik ang kanyang kapatid na si Moises mula sa kanyang pagkatapon sa Midian, kung saan siya tumakas mga dekada na ang nakalilipas matapos patayin ang isang Ehipsyo. Marami na ang nag-isip na siya ay nawawala, ngunit ngayon ay bumalik siya na nagsasabing nakipag-usap ang Diyos sa kanya sa pamamagitan ng isang nasusunog na palumpong at inutusan siyang palayain ang Israel. Nang makita ni Aaron iyon, naramdaman niyang halo-halong pagkamangha at pagdududa. Paano kaya ang tumakas ay hinarap ang paraon at pinalaya ang kanyang bayan? Ang tugon ay dumating sa pamamagitan ng isang banal na tawag. Pinili ng Diyos si Aaron upang maging tagapagsalita ni Moises. Siya ang magiging tinig sa harap ng paraon at sa harap ng mga matatanda ng Israel. Nagdulot ito ng magkasalungat na damdamin kay Aaron. Nagtataka siya kung handa ba siya para sa gawaing ito.
Isa lamang siyang alipin, ngunit may isang makapangyarihang bagay na nag-udyok sa kanya na tanggapin ito. Sumama si Aaron kay Moises at magkasama nilang ipinakita ang kanilang mga sarili sa mga pinuno ng Israel. Sa isang tiwala na tanging mula sa Diyos lamang, nagsalita si Aaron sa pangalan ng kanyang kapatid na ikinuwento kung paano narinig ng Diyos ang sigaw ng kanyang bayan at nangako silang palalayain. Ang mga salita ni Aaron ay nag-apoy ng isang alitaptap ng pag-asa sa mga puso ng bayan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mga henerasyon, nagsimulang maniwala ang mga Hebreo na maaari ngang matapos ang pagkaalipin. Ngunit ang pinakamalaking pagsubok ay naroon pa. Sa paglaon, hinarap ni Aaron ang Paraon, ang pinakamakapangyarihang tao sa buong lupa. Sa bawat salita na binigkas at bawat salot na ipinahayag, nagsimulang maunawaan ni Aaron na ang kanyang papel ay higit pa sa pagiging isang tagapagsalita lamang. Inihahanda siya ng Diyos para sa isang mas mataas na layunin upang espiritual na pangunahan ang kanyang bayan. Ito ang simula ng paglalakbay ni Aaron, isang tao na mula sa pagiging alipin ay naging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga lingkod. Ang kanilang kwento ay nagpapakita na kapag tinawag ng Diyos, hindi mahalaga kung paano. Kahit ang pinaka hindi mahalagang tao ay maaring maging isang makapangyarihang kasangkapan para sa kanyang layunin. Ang paglalakbay ni Aaron upang matuklasan ang kanyang layunin ay nagsimulang magkaroon ng konkretong anyo nang tanggapin niya ang papel na tagapagsalita ni Moises, isang mahirap ngunit lubos na nagbabagong posisyon. Nang unang ipinakita ni Aaron at Moises ang kanilang mga sarili sa Paraon, ang silid ng trono ay puno ng karangyaan at kayabangan. Ang Paraon na napapalibutan ng kanyang korte ay tiningnan sila ng may paghamak. Sila, si Aaron at Moises, ay hindi hihigit sa dalawang hindi mahalagang tao na kumakatawan sa isang alipin na bayan walang halaga. Ngunit si Aaron, armado ng mga salita ng Diyos, ay nanatiling matatag. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, palayain mo ang aking bayan upang magdaos sila ng isang kapistahan para sa akin sa disyerto, ipahayag ni Aaron. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng isang autoridad na hindi niya alam na mayroon siya at ang pang-uuyam ng Paraon ay agad dumating. Gayunpaman, ang unang pagtutuos na iyon ay naging simula ng isang pagpapakita ng makapangyarihang Diyos na hindi kayang baliwalain ng Paraon. Inutusan ng Diyos si Aaron na magsagawa ng mga himala sa harap ng Paraon bilang tanda ng kanyang autoridad. Sinunod ni Aaron ang mga utos ng Diyos at inihagis ang kanyang baston sa lupa at ito ay naging isang ahas. Bagaman, inulit ng mga salamangkero ng Ehipto ang hakbang na ito. Ang ahas ni Aaron ay lumamon sa kanila, isang pahiwatig na ang kapangyarihan ng Diyos ay magtatagumpay laban sa anumang makalupang lakas. Sa paglipas ng panahon, ang mga hiling ni Moises at Aaron ay sinundan ng mga salot. Bawat isa ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos laban sa mga puwersa ng kalikasan at mga Diyos ng Ehipto. Si Aaron ay may mahalagang papel sa mga kaganapang ito. Siya ang nag-abot ng kanyang baston sa mga tubig ng Nilo. Pinapalitan ito ng dugo, isang hakbang na pumigil sa buong bansa. Iniutos din niya na magdala ng mga palaka, lamok at iba pang mga salot sa Ehipto. Ang bawat salot ay hindi lamang isang pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos, kundi isang pagkakataon din upang mas mapagtanto ni Aaron ang bigat ng kanyang tawag. Sa simula, ang kanyang papel bilang tagapamagitan ay tanging pagtalima lamang, pagsunod sa mga utos ng Diyos. Gayunpaman, sa bawat himala na naranasan ni Aaron, nagsimula ang isang panloob na pagbabago. Nagsimulang maunawaan ni Aaron na ang pagiging tagapagsalita ay hindi lamang ang maghatid ng mga salita, kundi maging isang kanal para sa kalooban ng Diyos.
Sa pamamagitan ng Diyos at Moises, nagsimulang mapagtanto ni Aaron na ang kanyang tungkulin ay maging isang aktibong instrumento. Hinuhubog siya bilang isang espiritual na pinuno. Noon, ang kanyang impluensya sa mga Hebreo ay nakabatay sa kanyang likas na karisma at kakayahang makipag-usap. Ngunit ngayon, ang kanyang autoridad ay nagmula sa pagsunod. Bawat salot ay hindi lamang nagpapahina sa pagtutol ng paraon, kundi nagpapalakas din kay Aaron, pinapalakas ang kanyang tiwala sa banal na kapangyarihan na magiging mahalaga para sa mga hinaharap na hamon. Habang ang mga salot ay nagpapatuloy, nakaranas si Aaron ng isang mahahalagang aral na nauunawaan ng ugnayan sa pagitan ng pagsunod at espiritual na pamumuno. Naintindihan niya na ang pamumuno ay hindi nangangahulugang ipilit ang sariling kagustuhan o lakas, kundi ganap na sumunod sa plano ng Diyos kahit na tila imposibleng gawin o hindi makatarungan. Bawat hakbang ng pagsunod ay isang hakbang patungo sa pagbabago ng isang bayan ng alipin patungo sa isang malayang bansa, ngunit ito rin ay isang aral para kay Aaron tungkol sa kababaang loob at ganap na pagdepende sa Diyos. Matapos ang Siyam na mapaminsalang salot sa Ehipto, nasaksihan ni Aaron ang isang gawa ng pananampalataya at pagsunod na walang kapantay, ang Paskwa. Sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, minarkahan ng mga Hebreo ang kanilang mga pinto gamit ang dugo ng kordero at pinangunahan ni Aaron ang ritual na ito bilang simbolo ng pananampalataya na nagligtas sa Israel mula sa ika-10 at huling salot, ang kamatayan ng mga panganay. Sa panahong ito, hindi lamang pinagtibay ni Aaron ang kanyang papel bilang espiritual na leader, kundi ipinakita rin ang kanyang kakayahang gabayan ang bayan ng may tapang at malasakit. Mula sa pagiging kapatid ni Moises at isang matalinong alipin, naging tagapamagitan siya sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan, isang mahalagang tauhan sa plano ng kaligtasan ng Israel. Sa gabing iyon ng Paskwa, isang banta ang bumangon sa Ehipto bilang isang hudyat ng darating sa mga Hebreo. Matapos ang mga siglo ng pang-aapi, malapit na nilang maranasan ang isang pangyayaring magpapabago sa kanilang kasaysayan magpakailanman. Pinangunahan ni Aaron kasama si Moises ang papel na ginampanan nila sa gabing iyon, hindi lamang bilang mga lider na nakikita, kundi bilang mga espiritual na gabay na tutulong sa bayan upang maunawaan ang malalim na kahulugan ng pagsunod at pananampalataya sa Diyos. Nilakad ni Aaron ang mga tahanan ng mga Hebreo, tinitiyak na bawat bahay ay nakahanda ayon sa mga tagubiling ibinigay ng Diyos. Sa gabing iyon, ang mga kordero ng Paskwa ay isinakripisyo na, at ang dugo sa mga pinto ay nagsilbing simbolo ng proteksyon laban sa anghel ng kamatayan. Ipinaliwanag ni Aaron sa bayan na ang simbolismo ng gawaing ito ay hindi lamang isang ritual, kundi isang tipan, ang pangako ng pagtitiwala sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan, na ang dugo ay kumakatawan sa pangako ng kaligtasan at pananampalataya sa Diyos na nakarinig ng kanilang mga daing. Nang dumapo ang dilim sa Ehipto, ang mga sigaw ng pagluluksa ay tumangis sa katahimikan. Dumating na ang ika-10 salot, ang kamatayan ng mga panganay, at tinamaan ng lahat ng mga tahanang Ehipsyo mula sa pinakamababang tahanan hanggang sa palasyo ng paraon. Ngunit sa mga bahay ng mga Hebreo, ang anghel ay dumaan gaya ng ipinangako ng Diyos. Si Aaron na may pusong puno ng pasasalamat ay namangha nang makita ang katuparan ng mga salitang banal na ipinahayag niya kasama si Moises. Ang sandaling ito ay nagmarka ng simula ng kanyang mas malalim na pagkaunawa sa papel ng sakripisyo at ng pagpapamagitan sa plano ng Diyos. Isang paunang tanda ng kanyang magiging papel bilang pari. Sa pahintulot ng paraon, pinangunahan ni Aaron kasama si Moises ang pag-alis ng bayan mula sa Ehipto.
Ang mga Hebreo ay nagmartsya patungo sa kalayaan at si Aaron ay naging isang pamilyar na tauhan sa kanila, hindi lamang bilang kapatid ni Moises, kundi bilang espiritual na leader na nagpapalakas ng tiwala. Siya ang nag-aalay ng dasal kasama ang mga pamilya, nakikinig sa mga pagdududa ng matatanda at gumagabay sa mga kabataan ng may mga salita ng pag-asa sa bawat hakbang ng kanilang paglalakbay. Ang halo ng kaligayahan at takot sa hindi alam ay umiral sa hangin at alam ni Aaron na ang bigat ng pamumuno ay nakasalalay sa kanya tulad ng kay Moises. Ang rurok ng kabanatang ito ng kasaysayan ay dumating bago ang pulang dagat. Nang ang hukbong Ehipsyo ay malapit nang dumating, si Aaron na tinatamaan ng takot ay nagsimulang magbulong. Ngunit sa mahalagang sandaling iyon, naging isang haligi siya ng kalmado sa tabi ni Moises, naniniwala na hindi sila dinala ng Diyos doon upang iwanang mag-isa. Itinaas ni Moises ang kanyang baston at sumunod sa mga utos ng Diyos. Ang dagat ay humiwalay, lumilikha ng isang tuyo at malinis na daan sa gitna ng tubig, at ang bayan ay tumawid, humahanga. Ngunit may bagong tiwala na ang Diyos na nagpalaya sa kanila mula sa Ehipto ay isang Diyos ng kapangyarihan at katapatan. Sa buong kaganapang ito, si Aaron ay naglakad sa hanay ng mga tao. Tinitiyak na walang mahuhulog, hinihikayat ang mga mahihina at ipinapaalala sa kanila na ang kaligtasan ay nasa harapan nila. Nang subukan ng mga Ehipsyo na habulin sila sa dagat, muli sumusunod sa tinig ng Diyos. Tinulungan sila, nilipol ang kaaway. Si Aaron, gaya ng buong bayan, ay nanatiling tahimik, pinagmamasdan ang mga alon na ngayon ay sumakop sa kanilang mga mang-aapi. Ito ay isang sandali ng tagumpay, ngunit isa rin ng pagmumuni-muni. Kumilos ang Diyos ng may kapangyarihan at nasaksihan ito ng bayan. Mula sa sandaling iyon, si Aaron ay hindi na tiningnan lamang bilang isang praktikal na leader, kundi bilang isang taong may espesyal na koneksyon sa Diyos na nagpalaya sa Israel. Ang pagtawid sa pulang dagat ay hindi lamang nagmarka ng pisikal na paghihiwalay ng Ehipto at Israel, kundi nagsimbolo rin ng espiritual na pagbabago sa pagkakakilanlan ni Aaron. Nagsimula niyang maunawaan na ang kanyang tawag ay hindi lamang pagiging tagapagsalita ni Moises. Ang kanyang gawain na hindi pagganap na malinaw ay kinasasangkutan ang paggabay sa mga tao sa kanilang relasyon sa Diyos. Inihahanda ang daan para sa kanyang papel bilang pari at tagapamagitan. Matapos ang himala, sumama si Aaron sa bayan sa isang awit ng papuri, pinangunahan ni Moises at Miriam. Ipinahayag ang tagumpay ng Diyos at muling pinagtibay ang kanilang pananampalataya sa plano ng Diyos. Ito ay isang banal na sandali ng pagkakaisa at pag-asa, isang alitaptap ng layunin. Mas matanda si Aaron at nagsimula niyang tanawin ang bundok Sinai na tumaas na puno ng ulap at napapalibutan ng kulog na yumayanig sa lupa. Para sa bayan ng Israel, ang lugar na iyon ay kumakatawan sa isang hangganan sa pagitan ng makalupa at banal. Doon, nagpasya ang Diyos na makipagkita sa kanila at ibigay ang mga tagubilin na magtatakda sa kanilang pagkakakilanlan bilang isang bansa. Si Aaron, na matagal nang nagpatibay bilang leader kasama si Moises, ay gumampan ng isang mahalagang papel. Gayunpaman, haharapin din niya ang isa sa mga pinakamahirap na pagsubok sa kanyang buhay nang umakyat si Moises sa bundok Sinai upang tanggapin ang 10 utos at iniwan ang bayan sa ilalim ng proteksyon ng Panginoon at ng pamumuno ni Aaron. Sa mga unang araw, sinubukan ni Aaron na mapanatili ang katahimikan sa pagitan ng mga tao. Ipinapaalala sa kanila na ang sandaling iyon ay isang pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit habang lumipas ang mga araw at ang pagkawala ni Moises, nagsimulang tumaas ang tensyon, ang takot ay dumami at ang impatience ay kumalat. Sa ganitong kalagayan, si Aaron ay naghanap ng daan sa isang interseksyon.
Dumating ang mga matatanda at ang bayan na may isang hinihiling, gumawa ka ng Diyos na mangunguna sa amin dahil hindi namin alam kung ano ang nangyari kay Moises. Si Aaron, pinipilit at hindi alam kung paano pamahalaan ang karamihan, ay gumawa ng isang desisyon na magmamarka sa kanyang buhay. Pumayag siya sa mga hinihiling ng bayan at inutusan silang dalhin ang kanilang mga alahas na ginto upang gumawa ng isang gintong guya. Ang hakbang na ito ay isang napakalaking kabiguan para kay Aaron bilang isang espiritual na leader. Nasaksihan niya ang kapangyarihan ng Diyos sa mga salot at ang pagbukas ng pulang dagat at ipinahayag ang kanyang kadakilaan sa bayan. Ngunit sa isang sandali ng kahinaan, pinayagan niyang pasukin ng idolatriya ang kampo, bagaman sinubukan niyang itaguyod ang guya bilang isang handog para sa Panginoon. Gayunpaman, tapos na ang pinsala. Samantala, sa tuktok ng bundok Sinai, si Moises ay nasa presensya ng Diyos. Tinatanggap ang mga tabletas ng batas na magiging batayan ng tipan sa pagitan ng Diyos at ng Israel. Nang ipaalam ng Diyos kay Moises ang pag-aalsa ng bayan, bumaba siya agad, puno ng galit at lungkot. Nang makita niya ang kalagayan sa kampo, nagkaroon ng kaguluhan at ang gintong guya ay nasa sentro ng eksena. Si Aaron, na pinili bilang leader sa pagkawala ni Moises, ngayon ay haharapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Kinalaban siya ni Moises na sinubukang gawing maliit ang kanyang pananagutan. Pinilit nila ako, inilagay ko ang ginto sa apoy at ito ang lumabas na guya. Ngunit hindi tinanggap ni Moises ang mga palusot sapagkat alam niyang si Aaron bilang leader ay may tungkuling gabayan ang bayan sa katapatan sa Diyos. Hindi gawing madali ang kanilang landas patungo sa idolatriya. Ang mga kahihinatnan ng insidente ng gintong guya ay matindi. Winasak ni Moises ang mga tabletas ng batas bilang simbolo ng pagkabasag ng tipan at maraming Israelita ang namatay bilang resulta ng pag-aalsa. Si Aaron, bagamat nakaligtas, ay labis na tinamaan ng kanyang kabiguan. Ang sandaling ito ay naging isang turning point sa kanyang buhay, isang mapait na aral tungkol sa mga kahihinatnan ng pagbibigay sa presyon kaysa manatiling tapat sa pagsunod sa Diyos. Gayunpaman, hindi ito ang katapusan ng kwento ni Aaron. Sa kabila ng kanyang pagkakamali, hindi siya itinakwil ng Diyos. Sa isang gawa ng awa at kaligtasan, si Aaron ay muling itinaguyod at kalaunan ay itinalaga bilang mataas na pari. Ang gawaing ito ng biyaya ay nagpakita na bagaman ang mga pagkakamali ng tao ay malaki, ang pagpapatawad ng Diyos ay mas malaki pa. Ang insidente ng gintong guya ay hindi lamang nagpakita ng kahinaan ni Aaron bilang leader, kundi binigyang diin din ang pangangailangan para sa kaligtasan at pagpapatawad sa buhay ng bawat tao. Natutunan ni Aaron na ang tunay na kadakilaan ay hindi nakasalalay sa pag-iwas sa mga pagkakamali, kundi sa pagtanggap sa mga ito, pagsisisi at pagpapahintulot na baguhin ng Diyos ang kanyang buhay. Pagkaraan ng mga taon nang maglingkod si Aaron bilang mataas na pari, tiyak na nanatili sa kanyang alaala ang insidenteng iyon na nagpapaalala sa kanya na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi nakasalalay sa pagiging perpekto, kundi sa biyaya at katapatan. Ang bundok Sinai, kung saan ibinigay ng Diyos ang kanyang batas sa bayan ng Israel, ay hindi lamang ang lugar kung saan ibinigay ng Diyos ang mga utos. Ito rin ang lugar kung saan itinatag ng Diyos ang isang sistema upang tiyakin ang patuloy na relasyon niya sa kanyang bayan. Ang pagkasaserdote ng Levi. Si Aaron, kasama ang kanyang mga anak, ay itinalaga bilang unang mataas na pari ng Israel, ang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Mula sa insidenteng gintong guya, muling pinagtibay ng Diyos ang kanyang tipan sa Israel at inutusan si Moises tungkol sa paggawa ng tabernakulo, ang lugar kung saan ang kanyang presensya ay magpapakita at kung saan siya maninirahan sa gitna ng kampo. Gayunpaman,
Ang relasyon sa pagitan ng isang banal na Diyos at isang matigas ang ulo na bayan ay nangangailangan ng mga tagapamagitan upang kumatawan sa parehong panig. Dito itinalaga ng Diyos si Aaron at ang kanyang mga inapo para sa banal na tunguhing ito. Ang pagtalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak ay isang solemning kaganapan at simboliko ayon sa mga tagubilin ng Diyos. Matapos ang mga utos na ibinigay kay Moises, isang detalyadong ritual ang isinagawa kung saan si Aaron ay inihiwalay at nilinis para sa paglilingkod sa Diyos sa harap ng buong bayan. Dinala ni Moises si Aaron at ang kanyang mga anak. Hinugasan sila ng tubig bilang tanda ng paglilinis at sinuotan sila ng mga kasuotan ng pari na ginawa ng espesyal para sa layuning ito. Ang bawat piraso ng mga kasuotang ito ay may malalim na kahulugan. Ang ephod, isang uri ng damit na pinalamutian ng mga mahalagang bato na kumakatawan sa 12 tribo ng Israel, ay simbolo ng responsibilidad ni Aaron na pamunuan ang bayan sa panalangin sa harap ng Diyos. Ang breastplate ng paghuhusga, isang parisukat na piraso na naglalaman ng Urim at Tumim, ay nagsasaad na si Aaron ay kailangang maghanap ng banal na gabay. Ang asul na balabal na may mga kampanilya sa gilid ay ginagamit upang makatulong sa paggawa ng mga mahahalagang desisyon kapag pumasok si Aaron sa kabanal-banalang dako. Ang tunog ng mga kampanilya ay tanda ng kanyang presensya. Ito ay nagpapaalala sa mga tao na ang pari ay kinakailangang mamagitan para sa kanila sa harap ng Diyos. Ngunit marahil ang pinakamahalaga ay ang makulay na plakang ginto sa noo ni Aaron na may nakaukit na mga salitang banal sa Panginoon. Ang inscription na ito ay kumakatawan sa pinakapuso ng pagkasaserdote, isang tawag patungo sa kabanalan. Ang mamuhay na itinalaga sa Diyos ay hindi lamang nangangahulugang panlabas na gawain, kundi pati na rin ang kalinisan sa loob. Mula sa kaibuturan ng puso, ang ritual ng pagtalaga ay nagtapos sa isang sakripisyo. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay simbolikong inilipat ang kanilang mga kasalanan sa mga hayop. Inilalagay ang kanilang mga kamay sa ulo ng isang toro at 2 kordero na kalaunan ay isinakripisyo. Ang dugo ay itinapon sa altar at ikinalat sa mga lobulo ng tainga, mga hinlalaki ng kamay at mga paa ng mga pari. Ito ay sumisimbolo ng ganap na pagdedikasyon ng kanilang buhay sa Diyos. Nangangahulugang pakinggan ang kanyang salita, kumilos ayon dito at mabuhay sa pagsunod. Ang pinakamahalagang sandali ng pagsunod ay nang i-anoint ni Moises si Aaron gamit ang banal na langis na ibinuhos sa kanyang ulo. Ang aksyong ito ay hindi lamang nagmarka ng kanyang pagkatalaga bilang mataas na pari, kundi ipinakita rin ang pagpapahid ng Espiritu ng Diyos na nagbigay kapangyarihan sa kanya para sa kanyang misyon. Pinanood ng bayan ng may paggalang na nauunawaan na si Aaron ay hindi kumikilos ayon sa kanyang sariling autoridad, kundi bilang kinatawan ng Diyos. Ang seremonyang ito ay hindi lamang nagtatag ng pagkasaserdote ni Aaron, kundi binigyang diin din ang kabigatan ng tawag na iyon. Ang mataas na pari ay hindi lamang isang lider relihiyoso. Siya ay isang tagapamagitan na nagdadala sa bayan sa harap ng isang banal na Diyos. Si Aaron ay naging responsable sa paglapit ng isang makasalanang bayan sa isang banal na Diyos. Hindi dahil sa kanyang sariling merito, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. Isang paalala na walang sinuman ang karapat-dapat maglingkod sa Diyos sa pagkasaserdote ng mag-isa. Ang sandaling ito rin ay nagmarka ng simula ng isang sistema ng pagsamba na naglalayong magtaglay ng isang mas mataas na layunin. Ang bawat sakripisyo, bawat hakbang ng paglilinis, at bawat pag-aalay na ginawa ni Aaron at ng kanyang mga anak ay tumutok sa isang hinaharap kung saan ang isang perpektong mataas na pari, si Kristo, ay tutupad sa kanyang papel. Para kay Aaron, ang sandaling iyon ay sumisimbolo ng buong kakayahan ng pagkasaserdoteng Levitiko na tanging magagawa lamang ng simbolo.
Ito ay, sa parehong pagkakataon, isang muling pagbuo at bagong responsibilidad. Sa kabila ng kanyang kabiguan sa gintong guya, pinatawad siya ng Diyos at ngayon ay ginagamit para sa isang mas mataas na layunin. Ang kanyang buhay ay naging patotoo na ang biyaya ng Diyos ay kayang gawing oportunidad ang pinakamalalaking pagkakamali upang maglingkod sa Panginoon. Ang tabernakulo ay hindi lamang isang pisikal na estruktura. Ito ay isang konkretong patotoo na ang makapangyarihang Diyos ay nagnanais na manirahan sa gitna ng kanyang bayan. Sa katunayan, si Aaron ay gumampan ng isang mahalagang papel bilang mataas na pari, ginagabayan ng Israel sa kanilang relasyon sa lumikha. Ang pagtatayo ng tabernakulo na idinisenyo upang sundin ang mga tagubilin ni Diyos kay Moises ay nagmarka ng simula ng isang bagong yugto sa espiritual na buhay ni Aaron at ng bayan ng Israel. Ang proseso ng pagtatayo ay kinasangkutan ng buong komunidad, kung saan ang mga lalaki at babae ay nag-ambag ng ginto, mga tela at iba pang mahahalagang materyales mula sa Ehipto. Ang mga artisan na pinangunahan ni Bezalel at Aholiab ay nagtrabaho ng may katumpakan at dedikasyon na alam na bawat detalye ay may banal na kahulugan. Samantala, pinagmamasdan ni Aaron ang lugar na magiging sentro ng kanyang ministeryo, na unti-unting bumangon sa kanyang mga mata. Nang natapos ang tabernakulo, inihandog ito ni Moises kay Diyos sa isang solemne ritual. Si Aaron, bilang mataas na pari, ay itinalaga upang pumasok sa sagradong lugar at magsagawa ng mga sakripisyo na magpapahintulot sa mga tao na makalapit sa Diyos. Ang kanyang gawain ay hindi lamang administratibo, kundi espiritual ng malalim. Bilang tagapamagitan, kinakailangan ni Aaron na katawanin ang bayan sa harap ng Diyos at ang Diyos sa harap ng bayan. Sa mga unang sakripisyo na isinagawa sa altar ng tabernakulo, sinunod ni Aaron ang mga tagubilin ng Diyos ng tumpak. Naghandog siya ng isang toro bilang sakripisyo para sa kanyang sariling kasalanan. Kinikilala na kahit siya, bilang mataas na pari, ay hindi maaaring maglinis bago maglingkod sa pangalan ng bayan. Pagkatapos, naghandog siya ng isang kordero bilang handog na susunugin na kumakatawan sa buong pagdedikasyon ng kanyang buhay at ng Israel sa Diyos. Ang hakbang na ito ay hindi lamang isang pahayag ng pananampalataya, kundi isang paalala ng kahinaan ng tao at ng patuloy na pangangailangan ng pakikipagkasundo sa Diyos. Ang mga sumunod na pangyayari ay nagmarka ng isa sa mga pinakamahalagang sandali sa buhay ni Aaron. Nang ang mga sakripisyo ay natupok at ang altar ay natabunan ng usok, ang kaluwalhatian ng Panginoon ay pumuno sa tabernakulo. Isang liwanag na ulap ang bumaba sa kabanal-banalang dako at ang bayan nakikita ang pagpapakita ng Diyos ay nagpatira pa. Si Aaron, na sanay sa mga salita at ritual, ay naharap sa presensya ng Diyos sa isang paraan na nagbago ng kanyang pananaw. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Aaron ang kahalagahan ng kanyang bukasyon. Hindi lamang ito isang tungkulin, kundi isang hindi kapani-paniwalang pribilehiyo na maging tagapamagitan sa pagitan ng isang banal na Diyos at isang bayan na nangangailangan. Ang presensya ng Diyos sa tabernakulo ay hindi lamang nagpapatibay na tinanggap ang mga sakripisyo, kundi nagbigay diin din sa kagustuhan ng Diyos na manatili sa kanyang bayan sa kabila ng kanilang mga imperpeksyon. Ang karanasan ng presensya ng Diyos ay nagkaroon ng malalim na epekto kay Aaron na bilang tao ay hindi pa tinanggap ng Diyos. Ang tabernakulo ay naging isang patotoo ng kanyang awa at biyaya. Si Aaron ay hindi lamang naging isang ritualistikong leader, kundi isang buhay na halimbawa kung paano maaaring gamitin ng Diyos ang mga hindi perpektong tao upang isakatuparan ang kanyang perpektong kalooban. Ang bawat sakripisyo ay naging sentro ng espiritual na buhay ng Israel. Ang bawat panalangin,
Bawat hakbang ng paglilinis na isinagawa ni Aaron at ng kanyang mga anak ay tumutok sa kabanalan ng Diyos at sa pangangailangan ng kaligtasan. Sa bawat hakbang na ginawa ni Aaron sa lugar na banal, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad at ang karangalan ng magsilbing tulay sa pagitan ng langit at lupa. Ang sandaling iyon ay nagmarka ng simula ng isang ministeryo na ipagpapatuloy ni Aaron ng may dedikasyon. Bagaman siya'y may kamalayan sa kanyang sariling kahinaan, alam niyang ang kanyang autoridad ay hindi nagmula sa kanyang sarili, kundi mula sa Diyos na tumawag sa kanya para sa kanyang paglilingkod. Ang tabernakulo ay hindi lamang nagturo sa bayan kung paano sumamba sa Diyos, kundi ipinakita rin ang walang katapusang plano ng kaligtasan na isang araw ay matutupad kay Kristo, ang perpektong mataas na pari. Ang tabernakulo na ngayon ay inihandog at puno ng kaluwalhatian ng Diyos ay naging sentro ng espiritual na buhay ng Israel. Si Aaron bilang mataas na pari ay ginampanan ang kanyang papel ng may kababaang loob at paggalang na may kamalayan sa pribilehiyo at responsibilidad na kaakibat ng paglilingkod sa harap ng isang banal na Diyos. Ngunit isang hindi inaasahang kaganapan at nakalulungkot na pangyayari ang yumanig hindi lamang sa buhay ni Aaron, kundi pati na rin sa buong komunidad ng Israel, ang trahedyang paglabag ng kanyang mga anak na sina Nadabe at Abihu. Si Nadabe at Abihu na itinalaga bilang mga pari kasama ang kanilang ama at nasaksihan ang kapangyarihan at presensya ng Diyos sa tabernakulo ay tinitingnan ng kanilang bahagi sa ministeryo bilang isang napakalaking pribilehiyo. Ngunit may isang bagay sa kanilang mga puso na hindi nakaayon sa espiritu ng pagsunod at paggalang na kinakailangan ng kanilang bukasyon. Marahil ay tiwala sa kanilang posisyon o bulag sa kagustuhang magpakita sa harap ng mga tao, nagdesisyon silang kumilos nang hindi maingat at may kakulangan sa paggalang. Ipinapakita ng tekstong biblikal na sina Nadabe at Abihu ay nag-alay ng banyagang apoy sa harap ng Panginoon, isang aksyon na hindi nila nararapat gawin. Sa halip na sundin ang mga tumpak na tagubilin ng Diyos, nagdala sila ng isang bagay na hindi niya pinahintulutan. Nang lumabas ang apoy mula sa presensya ng Diyos, sila ay agad na tinupok. Ang epekto ay agarang at ang trahedya ay hindi lamang isang personal na pagkawala kay Aaron, kundi isang matinding paalala ng kabanalan ng Diyos at ng kabigatan ng kanyang utos. Bagaman si Aaron ay malamang na may mga tanong, pagdududa at matinding kalungkutan, na natili siyang tahimik, tinanggap ang paghuhusga ng Diyos na may halong paggalang at kalungkutan. Lumapit si Moises kay Aaron sa mahirap na sandali at pinaalala sa kanya ang mga salita ng Panginoon. Magpapakita ako ng kabanalan sa mga banal. Lalapit sila sa akin at ako'y dadakilain sa harap ng buong bayan. Levitico 10:3. Ang mga salitang ito ay hindi lamang nagpaliwanag sa nangyari, kundi binigyang diin din ang espiritual na aral para kay Aaron at sa lahat ng mga nakasaksi. Ang paglilingkod sa Diyos ay nangangailangan ng ganap na pagsunod at malalim na paggalang sa kanyang kabanalan. Ang reaksyon ni Aaron ay hindi kapani-paniwala. Hindi siya naghihimagsik laban sa Diyos. Hindi siya sumigaw sa sakit o malayang tinanong ang paghuhusga ng Diyos. Nanatili siyang tahimik, ipinakita ang isang panloob na lakas na tanging mula sa kanyang relasyon sa Diyos. Gayunpaman, ang sakit ay hindi maikakaila. Bilang ama, nawala niya ang kanyang mga anak at bilang isang pari, hindi niya naituro ang pagpapahalaga sa paggalang na kinakailangan sa kanyang pamilya. Ang bayan ng Israel ay labis ding naapektuhan sa paraan kung paano nilapitan ni Aaron ang Diyos. Ang pagkamatay ni Nadabe at Abihu ay hindi lamang isang parusa para sa kanila, kundi isang aral para sa buong bansa. Ipinakita ng Diyos na ang kanyang kabanalan ay hindi maaaring ituring ng magaan. Lahat ng ipinapakita ng Diyos ay naguutos ng pagsunod.
At si Aaron ay hinarap ang isang espiritual at emosyonal na hamon na walang katulad. Sapagkat bilang isang ama, kailangan niyang hawakan ang sakit habang ipinagpapatuloy ang kanyang ministeryo nang hindi pinapayagang ang kanyang personal na kalungkutan na makagambala sa kanyang papel bilang tagapamagitan. Sa pagitan ng tungkulin at pagluluksa, si Aaron ay dinala sa matinding pagsubok, ngunit nagkaroon din siya ng pagkakataon upang ipakita na ang kanyang pagtitiwala at paggalang sa Diyos ay nanatiling hindi matitinag. Sa mga sumunod na araw, muling pinanumbalik ni Aaron ang kanyang mga responsibilidad na may bagong sigla. Habang nauunawaan ng kabanalan ng Diyos, ang pangyayaring ito bagaman nakakalungkot ay lalo pang nagbago sa kanyang karakter bilang espiritual na leader. Tinuruan siya na ang kanyang tawag sa pagkasaserdote ay hindi lamang naglalaman ng mga pribilehiyo, kundi pati na rin ng malaking responsibilidad at isang pangako ng pagsunod kahit sa pinakamahirap na kalagayan. Ang trahedya ng mga anak na sina Nadabe at Abihu ay nag-iwan ng isang hindi mabuburang marka sa buhay ni Aaron at ng kanyang mga anak. Ang kasaysayan ng Israel ay nagsilbing paalala na ang paglapit sa Diyos ay nangangailangan ng kalinisan, kababaang loob at isang pusong masunurin. Binigyang diin din nito ang pangangailangan ng matibay na paggabay sa mga susunod na henerasyon patungo sa mga landas ng Diyos upang matutunan nilang pahalagahan ang kabanalan sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang disyerto ay hindi lamang isang lugar ng pisikal na paglalakbay para sa bayan ng Israel, kundi pati na rin ng espiritual na pakikibaka. Ang panahong ito ay puno ng mga pagsubok sa pananampalataya at pagsunod ni Aaron, na puno ng mga hamon na nagbago sa kanya bilang espiritual na leader. Ang mataas na pari ay nakaharap sa maraming rebelyon at pagdududa mula sa magkabilang panig, mula sa bayan at mula rin sa ilang mga kasamahan sa pamumuno. Ang bawat isa sa mga pagsubok na ito ay nagpatest ng kanyang pasensya at pananampalataya na nagdala sa kanya sa isang ganap na pagdepende sa Diyos. Sa ilalim ng banal na gabay, pinalaya ang bayan mula sa Ehipto, ngunit patuloy pa ring nakaranas ng pagkaalipin ng hindi pagkakatiwalaan, na patuloy na bumangon laban kina Moises at Aaron. Ang bayan ay nagrereklamo tungkol sa kakulangan ng tubig, ang monotoniya ng mana at ang mga panganib sa disyerto. Sa kalagitnaan ng krisis, si Aaron ay sumama kay Moises sa mabigat na gawain ng pagpapatahimik sa bayan at paghahanap ng gabay mula sa Diyos. Gayunpaman, may mga pagkakataong umabot ang tensyon sa mga hindi kayang tiisin, at isa sa mga pinakamahalagang pangyayari ay ang rebelyon na pinangunahan ni Korah, Datan at Abira. Si Korah, isang Levita, kasama ang iba pang mga pinuno ng komunidad, ay hayagang hinamon ang autoridad ni Moises at Aaron na nagsasabing ang buong bayan ay banal at hindi nila karapat-dapat manguna sa iba. Ang hakbang na ito ay hindi lamang nagtanong sa pamumunong pantao ni Moises at Aaron, kundi hinamon din ang banal na autoridad na itinalaga ng Diyos para sa kanila. Nakialam ang Diyos ng malaki, ipinaalam na ang rebelyon laban sa kanyang pagpapasya ay isang mabigat na kasalanan. Bumulusok ang lupa at nilamon ang mga rebelde, na malinaw na ipinapakita na ang pamumuno ni Moises at Aaron ay hindi bunga ng personal na ambisyon, kundi ng isang banal na pagtawag. Kahit pagkatapos ng pangyayaring ito, patuloy pa rin ang bayan sa pagtatanong sa pagpili kay Aaron bilang mataas na pari. Kaya't nang magbigay ng huling pagsubok ang Diyos, inutusan ni Moises ang bawat isa sa 20 tribo ng Israel na magbigay ng isang baston na may pangalan ng pinuno na nakaukit dito. Ang mga baston na ito ay ilalagay sa loob ng tabernakulo sa harap ng kaban ng tipan, at gagawin ng Diyos na mamulaklak ang baston ng lalaking kanyang pinili. Kinabukasan,
Nang dalhin ni Moises ang mga baston, ang isa na kumakatawan sa tribo ni Levi ay hindi lamang namulaklak, kundi nagkaroon ng mga bulaklak at mga hinog na almendras. Ang himalang ito ay naging hindi maipaliwanag na patunay ng pagtawag kay Aaron bilang mataas na pari. Nang makita ito ng bayan, tinanggap nila ang balita ng tahimik na nauunawaan nila na ang pamumuno ni Aaron ay may direktang suporta mula sa Diyos. Ang baston na namulaklak ay hindi lamang isang piraso ng tuyong kahoy. Ito ay isang simbolo kung paano maaaring gamitin ng Diyos ang mga tila walang kahulugang bagay upang tuparin ang kanyang mga layunin. Sa mga pagsubok na ito, natutunan ni Aaron ang malalim na mga aral tungkol sa pananampalataya at pasensya. Bagamat nakaranas siya ng patuloy na mga kritisismo, hindi siya kailanman lumihis mula sa kanyang papel. Hindi niya sinubukang ipagtanggol ang kanyang posisyon gamit ang makatawid na mga paraan, kundi hinayaan niyang ipagtanggol siya ng Diyos. Umaasa na ang kanyang plano ang magtatagumpay kahit sa harap ng mga pagsubok. Ang saloobing ito ay hindi lamang nagpatibay sa kanyang karakter, kundi nagsilbing halimbawa para sa bayan. Ipinapakita sa kanila na ang tunay na espiritual na pamumuno ay nangangahulugang magpasakop ng buo sa Diyos. Ang disyerto, kasama ang lahat ng pagsubok nito, ay naging isang lugar kung saan si Aaron ay namayani bilang leader at bilang isang tao ng pananampalataya, kahit na nakaharap siya sa mga sandali ng sakit, pagdududa at hamon. Bawat isa sa mga pangyayaring ito ay naghanda sa kanya upang maglingkod ng may higit na kababaang loob at debosyon. Ang kanyang buhay ay naging patotoo na ang pamumuno ay hindi nangangahulugang maghanap ng kapangyarihan, kundi magpasakop sa layunin ng Diyos. Kahit na ang mga kalagayan ay tila hindi paborable, ang katauhan ni Aaron bilang unang mataas na pari ng Israel ay hindi lamang nagmarka ng isang makasaysayang punto sa kasaysayan ng bayan ng Hebreo, kundi naging isang propetikong simbolo ng isang mas mataas na bagay. Ang kanyang pagkasaserdote kasama ang mga ritual nito, mga sakripisyo at mga kasuotan ay isang anino ng isang walang hanggan na pagkasaserdote na tatawid sa panahon at mga henerasyon. Bagamat hindi lubos na nauunawaan ni Aaron noong panahong iyon, ang kanyang mga gawa ay nagbigay daan sa isang banal na plano na sa persona ni Hesukristo magiging ganap na ang pagkasaserdoteng perpekto. Itinalaga si Aaron upang mamagitan sa pagitan ng isang banal na Diyos at isang makasalanang bayan. Araw-araw, nag-alay siya ng mga sakripisyo sa altar, isinusuong ang kasalanan ng Israel at ipinagpapakumbaba ang bawat sakripisyo sa harap ng Diyos. Ito ay isang paalala na ang kasalanan ay naghihiwalay sa tao sa kanyang lumikha, ngunit gayunpaman ang Diyos sa kanyang awa ay nagbigay ng paraan upang maibalik ang relasyon. Ang pagkasaserdoteng Levitiko na may lahat ng kabanalan nito ay may mga limitasyon. Kahit si Aaron bilang isang imperpektong tao ay kailangang magsagawa ng sakripisyo para sa mga kasalanan ng kanyang sariling pamilya bago magtaguyod para sa iba. Ang kanyang tungkulin, bagamat mahalaga, ay limitado. Ipinapaliwanag ng may akda ng Hebreo-hanon sa Bagong Tipan na ang temporal na kalikasan ng pagkasaserdoteng Levitiko ay isang paunang hakbang patungo sa mas magaling na bagay, isang walang hanggang pagkasaserdote na hindi apektado ng kahinaan ng tao ni ng mga limitasyon ng oras. Dito lumilitaw ang pagkakapareho kay Melkisedeke, isang misteryosong tao na lumitaw sa aklat ng Genesis. Si Melkisedeki, hari ng Salem at pari ng Diyos na kataas-taasan, ay nagpakita ng pagpapala kay Abraham bago pa man ang pagkasaserdoteng Levitiko. Ang kanyang pagkasaserdote nang maitatag ay hindi batay sa linya ng lahi o mga batas ng tao,
kundi sa isang natatanging tawag ng Diyos. Ang hari pa rin na ito ay naging isang uri ni Kristo na magiging tunay na walang hanggang pari, walang simula at walang katapusan. Ang buhay at ministeryo ni Aaron ay ipinapakita sa maraming paraan ang pagkasaserdote ni Kristo. Katulad ni Aaron na nagdadala ng mga pangalan ng mga tribo ng Israel sa mga mamahaling bato ng kanyang ephod, si Kristo ay nagdadala ng buong sangkatauhan sa kanyang puso, patuloy na namamagitan sa harap ng Ama. Katulad din ni Aaron na nag-aalay ng mga sakripisyo upang magbayad sa kasalanan, si Kristo ay nag-alay ng kanyang sarili bilang perpektong sakripisyo sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay. Ang pagkasaserdoteng Levitiko sa buong buhay at mga sakripisyo nito ay nakatagpo ng tunay na kahulugan kay Kristo. Ang bawat sakripisyo na ginawa ni Aaron ay isang paalala ng sakripisyong natapos na sa krus, kung saan ang kasalanan ay nalinis sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo. Gayunpaman, ang mga sakripisyo ni Aaron ay pansamantala lamang, sumasaklaw sa kasalanan, ngunit hindi ito ganap na tinatanggal. Si Kristo, bilang ang kordero ng Diyos, ay tinupad ang sistema ng mga sakripisyo, hindi lamang bilang pari, kundi pati na rin bilang sakripisyo. Ang sistemang Levitiko na nagtuturo ng kabanalan ng Diyos at ang kaseryosohan ng kasalanan ay nakatagpo ng huling layunin kay Kristo na nagdala ng ganap na kaligtasan. Ang pagkasaserdoteng Levitiko ni Aaron at ng mga sumunod na pari ay isang sistema ng espiritual na pagtuturo na nagtuturo ng pangangailangan ng kaligtasan at ipinakita ang kakulangan ng pagsusumikap ng tao upang makalapit sa Diyos. Palagi itong nagtuturo ng solusyon mula sa Diyos at ang ganap na katuparan na magaganap kay Kristo. Bagamat hindi nakita ni Aaron ang ganap na katuparan ng kanyang pagkasaserdote na ipinapakita, ang kanyang buhay at paglilingkod ay naging isang propetikong patotoo ng dakilang mataas na pari na darating. Ang kanyang papel ay mahalaga upang maghanda ng daan at matulungan ang bayan na maunawaan ang sakripisyo ni Kristo na hindi lamang nag-ayos ng Israel kundi pati na rin ang buong sangkatauhan sa Diyos. Ang walang hanggan na pagkasaserdote ni Kristo ay hindi pumapalit sa pagkasaserdote ni Aaron, kundi pinapabuti ito. Si Aaron sa kanyang kahinaan bilang tao ay isang hindi perpektong anino ng isang perpektong pagkasaserdote na hindi lamang nagpapatawad sa kasalanan kundi nagpapabago rin sa puso. Ipinapakita nito na mula sa simula, ang Diyos ay may isang plano ng kaligtasan upang maibalik ang relasyon ng tao sa kanyang nilalang. Ang mga huling araw ni Aaron, ang unang mataas na pari ng Israel, ay kasing mahalaga ng kanyang unang tawag. Ang kanyang buhay na minarkahan ng mga tagumpay at kabiguan ay isang patotoo ng kapangyarihan ng pagpapatawad, ng kaligtasan at ng pagsunod. Mula sa isang karaniwang tao, pinili ng Diyos si Aaron para sa isang pambihirang layunin, at ang kanyang pagpanaw ay nagpaalala na kahit ang mga pinakadakilang espiritual na leader ay mga mortal at nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Sa panahon ng mahabang paglalakbay ng Israel sa disyerto, si Aaron na isang matandang lalaki ay naharap sa iba't ibang mga hamon. Ngunit isang pangyayari ang nagmarka sa pagtatapos ng kanyang ministeryo. Nang magreklamo ang bayan tungkol sa kakulangan ng tubig, sina Moises at Aaron ay sumunod sa mga tagubilin ng Diyos upang magsalita sa bato, ngunit si Moises sa kanyang inis ay pinalo ito. Bagamat lumabas ang tubig, ang pagkilos na ito ng hindi pagsunod ay nagkaroon ng malubhang kahihinatnan. Idineklara ng Diyos na hindi papasok sina Moises at Aaron sa lupang pangako dahil hindi nila pinabanal ang kanyang pangalan sa harap ng bayan. Ang pagkakamali ni Aaron na naganap sa isang sandali ng kahinaan ay naging sanhi ng pagkawala ng kanyang karapatang makita ang lupang matagal na niyang inaasam.
Itinatampok ng pangyayaring ito ang isang pangunahing aral. Ang kabanalan ng Diyos ay nangangailangan ng ganap na pagsunod, pati na rin mula sa mga nasa posisyon ng espiritual na pamumuno. Ang pagtatapos ng buhay ni Aaron ay naganap sa bundok Hor, kung saan tinawag siya ng Diyos upang ipasa ang kanyang pagkasaserdote at makipagtipan sa kanyang mga ninuno. Sina Moises, Aaron at ang kanyang anak na si Eleazar ay umakyat sa bundok, simbolikong nagpapakita ng pagtatapos ng isang panahon at ang pagpapatuloy ng pagkasaserdote ng Levitiko. Inalis kay Aaron ang kanyang mga kasuotan sa pagkasaserdote na ipinasa kay Eleazar, binibigyang diin ang kahalagahan ng paghahanda ng susunod na henerasyon upang magpatuloy sa tawag ng Diyos. Si Aaron ay namatay sa tuktok ng bundok Hor kasama sina Moises at Eleazar. Nang malaman ng bayan ng Israel ang tungkol sa kanyang kamatayan, nagluksa sila ng 30 araw na ipinapakita ang respeto at pasasalamat na naramdaman nila sa kanya bilang kanilang espiritual na lider. Bagamat hindi perpekto ang kanyang buhay, si Aaron ay naging isang tapat na tagapamagitan, ginabayan ng bayan sa kanilang relasyon sa Diyos at nagsilbing tulay sa pagitan ng tao at ng Diyos. Ang kamatayan ni Aaron ay nagmarka ng pagtatapos ng kanyang papel sa Biblia, ngunit ang kanyang pamana ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng pagkasaserdoteng kanyang itinatag. Si Aaron ay isang tagapagsimula ng kung ano ang ibig sabihin ng maging isang espiritual na leader. Isang tao na sa kabila ng kanyang mga pagkakamali ay tumayo pagkatapos ng bawat pagkatalo at patuloy na naglingkod ng may debosyon. Ang kanyang buhay ay nagpapatotoo na maaring gamitin ng Diyos ang mga imperpektong tao upang matupad ang kanyang perpektong plano. Ang pamana ni Aaron ay may walang hanggang kahalagahan, nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng pagpapatawad at kaligtasan. Sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, si Aaron ay naibalik at ginamit ng Diyos upang pamunuan ang bayan ng Israel. Ipinapakita na ang espiritual na pamumuno ay hindi nakatali sa pagiging perpekto, kundi sa isang pusong handang sumunod at magpasakop sa kalooban ng Diyos. Bukod dito, ang kanyang buhay ay binigyang diin ang pangangailangan na maghanda ng iba upang ipagpatuloy ang gawain ng Diyos. Ang pagkasaserdoteng ni Aaron na ipinasa kay Eleazar pagkatapos ng kanyang kamatayan ay tinitiyak ang pagpapatuloy ng ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng Israel. Ang pagmumuni-muni tungkol sa pagtatapos ng ministeryo ni Aaron ay nagtutulak sa atin upang isaalang-alang ang pagsunod bilang isang pangunahing prinsipyo. Bagamat nagkasala si Aaron, ang kanyang buhay sa kabuuan ay isang patuloy na paghahangad ng pagkakahanay sa layunin ng Diyos. Ang kanyang kwento ay nagtuturo sa atin na ang pagpapatawad ng Diyos ay palaging magagamit at ang pagsunod ang daan patungo sa mas malalim na relasyon sa Kanya. Ang pagkasaserdoteng ni Aaron, bagamat nakaugat sa isang tiyak na kontekstong historikal at kultural, ay may walang hanggang kahulugan. Hindi lamang siya mahalaga sa espiritual na istruktura ng Israel, kundi nag-uugnay din siya sa mga dakilang katotohanan na magbubukas sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa pagsusuri ng buhay at ministeryo ni Aaron, makakamtan natin ang malalim na mga aral tungkol sa pananampalataya, espiritual na pamumuno at ang ating relasyon sa Diyos. Ang buhay ni Aaron ay nagbigay ng tulay sa pagitan ng Diyos, ang banal at ang sangkatauhan, ang makasalanan sa isang mundong nahahati ng kasalanan mula nang bumagsak sina Adan at Eva. Si Aaron ay gumanap ng papel ng tagapamagitan, dinadala ang mga alay at sakripisyo ng bayan sa Diyos, ipinapahayag ang kanyang awa. Bagamat ang sistemang ito ay hindi perpekto o pinal, ito ay nagsilbi ng isang mahalagang layunin. Turuan ang Israel tungkol sa kabanalan ng Diyos, ang kabigatan ng kasalanan at ang pangangailangan ng pagkakasundo. Si Aaron,
na may kaalaman sa kanyang mga kahinaan ay ginampanan ang kanyang tawag sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ipinapakita na ang espiritual na pamumuno ay hindi nakasalalay sa pagiging perpekto, kundi sa kahandaan na magpasakop sa layunin ng Diyos. Ang pagkasaserdoting aaroniko ay nagtatag ng isang sistemang maayos at may paggalang kung saan maaaring lumapit ang bayan sa Diyos. Itinuturo ng ganitong pamamaraan na ang relasyon sa Diyos ay hindi aksidente, kundi sinadyang proseso na nangangailangan ng isang saloobin ng kababaang loob at pagsunod. Ang epekto ng pagkasaserdoting ni Aaron ay makikita sa pagpapatuloy ng tradisyon ng pagkasaserdote sa Israel, kung saan ang mga Levita ay nag-take ng papel ng mga espiritual na tagapamagitan, ginagabayan ang bayan sa pagsamba, nag-aalay ng mga sakripisyo at inaalagaan ang tabernakulo at kalaunan ang templo. Gayunpaman, ang pagkasaserdoting aaroniko ay nagpapakita ng mas mataas na layunin, ang perpekto at walang hanggan na pagkasaserdote ni Kristo. Si Aaron, sa kanyang mga imperpeksyon at limitasyon, ay isang anino lamang ng darating. Ang may akda ng Hebryohanon sa Bagong Tipan ay ikinumpara ang pagkasaserdoting ni Aaron kay Kristo. Pinapakita kung paano ang pagdating ni Jesus ay katuparan ng pangakong ito. Taliwas kay Aaron na nag-aalay ng mga sakripisyo para sa kanyang sariling mga kasalanan bago mag-intercede para sa bayan, si Kristo na walang kasalanan ay nag-alay ng isang natatanging sakripisyo, ang kanyang sariling buhay. Pumasok siya sa kabanal-banalang dako isang beses at para sa lahat, dala ang kanyang sariling dugo at tiniyak ang walang hanggan na kaligtasan para sa lahat ng nananampalataya. Ang modelo ni Aaron ay tumutugma din sa mga espiritual na lider ngayon na tinawag na ipakita ang puso ni Kristo sa kanilang mga aksyon. Katulad ni Aaron, ang mga lider ministerial ay humaharap sa hamon na gabayan ang iba patungo sa Diyos, ngunit ang kanilang tagumpay ay nakasalalay hindi lamang sa kanilang lakas, kundi pati na rin sa kanilang kahandaang maging mga instrumento ng biyaya ng Diyos. Ang pagkasaserdoting ni Aaron ay naglalaman ng mga aral na may kahalagahan para sa lahat ng mananampalataya, lalo na para sa mga nasa posisyon ng espiritual na pamumuno. Kabilang sa mga aral na ito, isang aral ang tumatampok, ang kahalagahan ng pagsunod. Si Aaron na natutunan ang araling ito sa maraming pagkakataon sa masakit na paraan ay ipinapakita na ang pagsunod sa Diyos ay hindi isang opsyon. Ang kanyang buhay ay pinapakita na ang kabanalan at pag-ibig ay mahalaga para sa isang malalim na relasyon sa Diyos. Isang karagdagang aral ay ang pangangailangan ng pamagitan. Bagamat ang pagkasaserdoteng aaroniko ay natupad kay Kristo, ang pangangailangan ng pamagitan ay nananatiling isang mahalagang katotohanan. Si Kristo, ang ating walang hanggang mataas na pari, ay namamagitan para sa atin sa harap ng Ama. Binibigyan tayo ng tiwala na lumapit sa trono ng biyaya. Bukod dito, si Aaron bilang lingkod ay hindi tinawag upang magpatakbo ng kapangyarihan, kundi upang tuparin ang kanyang papel bilang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng bayan. Ang kanyang buhay ay isang paalala na ang tunay na espiritual na pamumuno ay nagsasangkot ng sakripisyo, pamagitan at kababaang loob. Ang kaligtasan ay palaging posible at ang buhay ni Aaron ay isang patotoo na walang sinuman ang nasa labas ng abot ng biyaya ng Diyos. Pinapalakas tayo nito upang magtiwala sa pagpapatawad ng Diyos at bumangon pagkatapos ng mga pagkatalo. Sa wakas, inihanda ni Aaron ang kanyang mga anak upang ipagpatuloy ang kanyang pagkasaserdote na binibigyang diin ang kahalagahan ng pag-invest sa susunod na henerasyon ng mga espiritual na leader. Ang kanyang pagkasaserdote at ang kanyang buhay ay nagtuturo sa atin
na dapat nating tiyakin ang pagpapatuloy ng layunin ng Diyos dahil ang pagkasaserdoteng ni Aaron ay hindi ang katapusan, kundi ang simula ng isang mas malaking plano na magtatapos sa pagpapahayag ni Kristo bilang ang perpektong mataas na pari na ngayon ay namamagitan para sa atin. Si Aaron ay nagpapaalala sa atin na kahit na tayo ay imperpekto, maaring gamitin tayo ng Diyos upang tuparin ang kanyang mga layunin. Ang kanyang buhay at ministeryo ay nag-i-inspire sa mga mananampalataya na maglakad sa pagsunod, umasa sa biyaya ng Diyos at mamuno ng may kababaang loob. Ang pagkasaserdoteng ni Aaron sa huli ay nagtutulak sa atin upang tumingin kay Kristo, ang walang hanggang mataas na pari na nagbukas ng daan patungo sa presensya ng Diyos para sa lahat. Ang buhay ni Aaron, kasama ang mga tagumpay at kabiguan nito, mga tagumpay at pagkatalo, ay nagsisiwalat ng isang malalim na lihim na lumalagpas sa kanyang panahon at konektado sa walang hanggang layunin ng Diyos. Ang kababaang loob at pagsunod bilang mga pangunahing haligi ng pagkasaserdote at espiritual na pamumuno. Sa pamamagitan ni Aaron, tinuturuan tayo ng Diyos na ang paglilingkod sa kanyang kaharian ay hindi tungkol sa pagiging perpekto ng tao, kundi sa isang tunay na kahandaang sumunod at magtiwala sa kanyang biyaya mula sa sandali ng tawag. Ang kwento ni Aaron, mula sa kanyang pagtawag hanggang sa kanyang kamatayan sa bundok Hor, ay puno ng mga aral na tumutukoy sa puso ng bawat mananampalataya. Si Aaron, isang karaniwang tao, ay pinili para sa isang pambihirang layunin, maging tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bayan. Ang tunguhing ito ay hindi lamang nangangailangan ng kaalaman sa mga ritual, kundi ng isang ganap na pagsuko sa kalooban ng Diyos, kahit na ang mga kalagayan ay mahirap o hindi nauunawaan. Si Aaron ay hindi nagsimula ng kanyang buhay na naghahanap ng pamumuno o kapangyarihan. Siya ay tinawag ng Diyos, hindi dahil sa kanyang sariling ambisyon o merito, kundi dahil sa kanyang soberanyang pagpili. Ang katotohanan ito ay mahalaga upang maunawaan ang pagkasaserdote. Ang kanyang saloobin ay hindi kumilala ng kanyang pagiging perpekto, kundi ang awa ng Diyos na pumipili ng mga imperpektong tao upang magpatupad ng perpektong layunin sa kabila ng mga limitasyon ng tao. Sa kanyang mataas na posisyon, natutunan ni Aaron na ang kadakilaan sa kaharian ng Diyos ay nakabatay sa kababaang loob. Ang mga sandali tulad ng insidente ng Gintong Guya at ang trahedya ni Nadabe at Abiu ay nagpaalala kay Aaron na ang espiritual na pamumuno ay hindi nagtatangi sa pangangailangan ng pagsisisi at pagdepende sa Diyos. Ang mga karanasan ni Aaron ay tumulong sa kanya upang maunawaan na ang kanyang bokasyon ay hindi nakabatay sa kanyang mga kakayahan, kundi sa kanyang kahandaan na sumunod sa layunin ng Diyos. Binibigyang diin niya na ang pagsunod ay hindi isang opsyon, kundi isang pangangailangan para sa isang malalim na relasyon sa Diyos. Ang lahat ng mga tagubilin na ibinigay kay Aaron tungkol sa tabernakulo, mga sakripisyo at pamumuno sa bayan ay mga paalala na ang Diyos ay humihingi ng paggalang at katapatan sa kanyang paglilingkod. Kahit na nagkamali si Aaron, tulad ng sa kasong ito ng tubig ng Meriba, ginamit ng Diyos ang mga sandaling ito upang turuan ang kahalagahan ng paggalang sa kanyang kabanalan. Ang lihim ni Aaron ay matatagpuan sa kanyang pagsunod. Sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, palagi siyang bumangon patungo sa Diyos at ang pangako na ito ay nagtransforma sa kanya upang maging isang maaasahang leader. Siya ay naging isang halimbawa kung paano ang pagsunod ay maaaring magdala ng isang mas malalim na relasyon sa Diyos. Ang pagkasaserdoteng ni Aaron ay isang pagsasalamin ng isang mas mataas na bagay, ang perpektong sakripisyo ni Kristo. Ang bawat handog na inalay ni Aaron,
Bawat hakbang ng pamagitan na isinagawa niya ay tumutok sa araw na ang tunay na mataas na pari, si Hesukristo, ay mag-aalay ng kanyang sariling buhay bilang ang pinakamataas na sakripisyo para sa kasalanan. Si Aaron, bagamat imperpekto, ay isang tagapagsimula ng plano ng kaligtasan na walang hanggan. Katulad ng pagdadala ni Aaron ng mga pangalan ng mga tribo ng Israel sa kanyang dibdib, si Kristo ay nagdadala ng buong sangkatauhan sa kanyang puso. Katulad ni Aaron na pumasok sa kabanal-banalang dako isang beses sa isang taon, hindi gamit ang dugo ng mga hayop, kundi ang kanyang sariling dugo. Si Kristo ay pumasok sa langit gamit ang kanyang sariling dugo, na tinitiyak ang walang hanggan na kaligtasan para sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Ang relasyon ni Aaron at Kristo ay nagpapakita na ang pagkasaserdote ay hindi lamang tungkol sa mga ritual, kundi sa pagkakasundo. Si Aaron ay isang tulay sa pagitan ng Diyos at ng bayan, ngunit si Kristo ang tulay na nag-uugnay sa buong sangkatauhan sa Diyos magpakailanman. Ang pagkasaserdoteng ni Aaron, bagamat natatangi sa kanyang panahon, ay may malalim na kahulugan para sa lahat ng mga mananampalataya. Ipinahayag ng Apostol Pedro sa 1 Pedro 2:1 na ang mga mananampalataya ngayon ay isang banal na pagkasaserdote, tinawag upang mag-alay ng mga espiritual na sakripisyo na kaaya-aya sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Ibig sabihin, tayong lahat ay tinawag upang mamuhay sa pakikipag-isa sa Diyos, nag-aalay ng ating buhay bilang sakripisyo ng papuri at pagsunod. Ang pamana ni Aaron ay nagpapaalala sa atin na ang pagkasaserdote ay hindi isang titulo, kundi isang responsibilidad. Katulad ni Aaron na namagitan para sa bayan, tayo ay tinawag na mamagitan at maglingkod ng tapat sa kaharian ng Diyos. Sa ngalan ng bayan, tayo ay tinawag na mamagitan para sa iba at maging ilaw sa isang mundong desperadong nangangailangan ng presensya ng Diyos. Ang buhay ni Aaron ay nagtuturo sa atin na ang paglilingkod sa Diyos ay nangangailangan ng kababaang loob, pagsunod at patuloy na pananampalataya sa kanyang plano. Sa kabila ng lahat ng imperpeksyon ni Aaron, siya ay naging saksi ng pagiging tapat ng Diyos. Ang kanyang buhay ay nagpapalakas sa atin na itanong sa ating mga sarili, handa ba tayong sumunod sa Diyos kahit na ang kanyang plano ay tila hindi natin nauunawaan? Namumuhay ba tayo ng isang buhay na nagpapakita ng kanyang kabanalan at layunin sa ating henerasyon? Ang lihim ng pagkasaserdote ni Aaron ay nakasalalay sa katiyakan na ang Diyos ay tumatawag ng mga imperpektong tao upang tuparin ang kanyang perpektong layunin. Ito ang kababaang loob ng pagkilala sa ating pagdepende sa Diyos at ang pagsunod na maglakad sa kanyang mga yapak. Alam na ang kanyang biyaya ang nagkwalipika sa atin para sa buong pagkasaserdote. Ang pagkasaserdoteng ni Aaron ay tumuturo patungo sa huling kaligtasan kay Kristo at tayo ay iniimbitahan na mamuhay bilang isang bayan na lumalakad sa pakikipag-isa sa Diyos na banal at walang hanggan. Katulad ni Aaron na tinawag upang kumatawan sa Israel sa harap ng Diyos, tayo rin ay tinawag upang kumatawan kay Kristo sa mundo. Ang buhay ni Aaron ay nagtuturo sa atin na hindi alintana kung gaano tayo kaimperpekto, maaring gamitin ng Diyos ang ating buhay upang tuparin ang kanyang mga layuning walang hanggan. Si Aaron, bilang unang mataas na pari ng Israel, ay isang tagapagsimula ng isang perpektong at walang hanggang pagkasaserdote na nagtagumpay kay Hesukristo na namamagitan para sa atin hanggang ngayon sa pamamagitan ng kanyang kababaang loob. Tinanggap ni Aaron ang kanyang tawag at sa pamamagitan ng kanyang pagsunod, pinangunahan ng Israel tungo sa mas malalim na pag-unawa sa kabanalan ng Diyos. Ngunit natutunan din niya mula sa kanyang mga pagkakamali. Ipinapakita sa atin ng kwento ni Aaron na ang kaligtasan ay laging nasa kamay ng mga tumatalikod kay Diyos. Ito ay isang paalala na ang espiritual na pamumuno,
bagamat puno ng mga hamon, ay isang pagkakataon upang ipakita ang kaluwalhatian at pag-ibig ng Diyos. Ang pamanan ni Aaron ay hindi natatapos sa kanya. Inaanyayahan tayo nito na maging mga pari sa ating sariling buhay, namamagitang para sa iba, naghahanap ng kabanalan at lumalakad sa pagsunod sa layunin ng Diyos. Ang huling tanong ay, paano mo tutugunan ang tawag na ito sa iyong araw-araw na buhay? Salamat sa pagsama sa amin. Inaasahan namin na ang kwento ni Aaron at ang kanyang walang hanggang pamana ay nagbigay inspirasyon sa iyo. Ang nilalamang ito ay nagtutulak sa iyo na gawin ang tatlong mahalagang bagay. Mag-subscribe sa aming channel para sa mga pagbabago at kwentong biblikal tulad nito, i-share. Kung nais mong ibahagi ang video na ito sa mga kaibigan at pamilya na kailangan makarinig ng mensaheng ito, makipag-ugnayan sa amin ang iyong mga komento. Ano ang natutunan mo mula kay Aaron? Paano mo maia-apply ang mga aral na ito sa iyong buhay? Gusto naming malaman ang iyong opinyon. Ang iyong interaksyon ay tumutulong sa amin na maabot ang mas maraming tao. Salamat sa pagiging bahagi ng komunidad na ito. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Pagpalain kayo ng Diyos.